Hey guys, good evening. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nga po nating update para sa gabing ito ay pumapatungkol po sa trademark na Itbulaga na kung saan talagang umiinit po ang labanan and kitang-kita po ng marami na lamang ang TVJ sa laban na ito dahil parang lugaw daw po ang strategy nung kabila. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas nating balita. At eto na nga, simulan po natin ang mainit po nating chikahan sa gabi pong ito. So ito'y pumapatungkol po sa Itbulaga na kung saan mukhang malabong maipanalo ng Tape Inc. or maibalik po sa kanila ang kanilang TV show. Kung maibalik man ang kanilang trademark na hinahabol, baka humarap lang sila sa another suliranin, Collegiate Barricades, dahil malamang masisilip po dyan ang ginagawa ng Tape Inc. na pag-show, alam naman po ng lahat, and of course ng batas na hindi po sila nakaregistered for entertainment, kundi yung hinahabol po nila ay for merchandise. So para saan at kailangan nilang banggain ang TVJ na may karapatan for entertainment at talagang ang TVJ pa ang gusto po nilang pahintuin sa noontime show. Di po ba't naibalita na nga na ibinigay na or nireward na kay Joey De Leon ang trademark na Itbulaga for entertainment services. Di ba ka-OG? Pero itong Tape Inc. Gusto pa rin patigilin ang TVJ sa paggamit ng titulong Itbulaga. Bakit? So, yun yung question ngayon ng mga tao na parang ang labo kausap ng tape. TVJ na nga ang kinatigan ng batas. TVJ na nga ang nanalo sa IPO. TVJ pa rin ang kailangan mag-adjust sa kanila. Kesyo, sila po ay umaapila pa. Umaapila sila para saan? Bakit kailangan banggain ng TVJ? Umaapila sila, pero for merchandise naman yun. Ang layo sa pinaparehistro ng TVJ na for entertainment. Hindi naman po sila makakapagpa-registered for entertainment dahil nga na kay Joey De Leon na ito. So, doon pa lang, wala na talo na. Kaya itong laban ng TVJ sa Marikina, malamang pong maaprubahan talaga at malamang ay manalo ang TVJ. Dahil TVJ talaga ang may karapatan sa titulong ito, hindi lang dahil si Joey De Leon ang nag-create, kundi si JDL ang mayroon pong class 41. So, malamang mag-aapela ang TVJ, magre-reklamo. Teka, bakit gamit-gamitin nyo ang Itbulaga? For merchandise kayo, for entertainment kami. At the same time, pangalawang laban ng TVJ na, teka, bakit gamit-gamitin nyo ang Itbulaga? Ako ang nag-create ng pangalan na yan. Napatunayan pa ni Joey De Leon na siyang tunay na nag-create. Na-reward pa ng IPO kay Joey De Leon na siya ang tunay na magmamay-ari at may karapatan na magpa-registered sa titulong Itbulaga. Meaning, kahit po for merchandise ay may karapatan si Joey De Leon na magpa-registered. Pero ang Tape Inc. hindi na po maaari na magpa-registered for entertainment dahil unang-una hindi sila nakaisip ng titulong Itbulaga. Pangalawa, meron na pong aprobado si Joey De Leon. And kung ang gagawin po nila ay kagaya ng ginawa ng TVJ na pakansilahin si Joey De Leon sa trademark, imposible atang mangyari yon. Bakit? Kasi yung IPO mismo ang nagkansela sa kanila at IPO mismo ang nagsabi na TVJ ang tunay na nagmamay-ari ng titulong Itbulaga or si Joey De Leon. So may decision na So kaya malabo na itong mabawi pa ng Tape Inc. kay Joey De Leon. Totoo naman na mahaba pa ang laban. Totoo naman Collegiate Barricades na maaari pa silang umapila at umabot sa Supreme Court. Pero at the end of the day, ang pinaglalaban na po nila ngayon ay for merchandise lang. Hindi na po for entertainment dahil aprobado na si Joey De Leon.
So, kung yung pag-aapila po nila sa Supreme Court, manalo sila ka-OG, hindi naman po ibig sabihin na mapapatigil nila ang TVJ sa pag-ere. Bagkus sila pa ang tuluyang mapapahinto dahil ang papel nila na ipanalo nila ay for merchandise only at hindi po ang Class 41 for entertainment services. So, wala na. Ando na Kasi, sinayang na po nila yung unang hakbang, yung mag-apila para sa aplikasyon ni Joey De Leon. Na late po sila sa pagpasa, then yung apila nila na, nag-apila po sila actually guys, na nag-apila sila na bakit hindi nyo tinanggap yung amin pong opposition sa trademark ni Joey De Leon. Inapila nila yan, pero yung apila na yon ay hindi pa rin daw po base po sa balita, hindi po tinanggap ng IPO. So, ang kaso na ito ay wala na po sa Bureau of Trademark. Ang next step na maaari po nilang gawin ngayon para maharangan pa rin si Joey De Leon sa trademark na Itbulaga ay ilakad po ito sa BLA. Dalawa daw po kasi yan base sa isang attorney. Dalawa ang maaari pong pasahan ng tape ink ng apela para harangan si Joey De Leon. Pero, yun nga ka-legit na vacants, yung isa sinayang nila and ang next step ay sa Bureau of Legal Affairs. Pero itong BLA nga po na ito ay siya ring mismong nagkansela ng kanilang trademark. So, palagay niyo po ba, tatanggapin pa ng BLA kung sakaling mag-aapila ang tape ink dito? Syempre, hindi na. Kinansila na nga sila yung kanila mismong registration, kinansila na, tapos mag-aapila na naman sila. So, parang paulit-ulit lang ang process, ayaw patigilin yung kaso. Makulit lang ang peg. Kaya, ang nakikita po ngayon ng marami ka-OG ay talagang mapapahinto ang tape ink sa pag-ere. Goodbye television na po sila. Lalo na kapag inakyat pa nila ito hanggang sa Korte Suprema. Dahil magiging malinaw lang hanggang sa Supreme Court na for merchandise only lamang po sila at hindi po for entertainment. Kaya kung magpapatuloy sila for entertainment, mababaliwala lamang din sila. Masasayang lang yung effort, pagod at oras at higit sa lahat pera na kanila pong nilaan para sa laban na to. So, hindi rin naman na kasi nila magagalaw ang Class 41 ni Joey De Leon. So, no choice sila kung kahit magpanalo, for merchandise lamang daw po ang kanilang magagawa. So, magtinda na po sila kung sakaling manalo po ang tape ink sa Korte Suprema. Di, gamitin nilang Itbulaga, pero magtinda na lang sila ng t-shirt and mug. Yun ay kung may tatangkilik ng product nila. Basta ang TVG kahit matalo sa Korte Suprema ayon po sa marami ay tuloy pa rin ang kanila pong TV show with the title of Itbulaga at sila lamang po ang nag-iisang Itbulaga na mapapanood sa television dahil malamang yan kapag patuloy po ang tape kung halimbawa po nanalo sila sa Korte Suprema, kung nagpatuloy po sila sa pag-show, another kaso na naman po ang kakaharapin nila. Kasi malamang ang TVJ ay magrereklamo. Teka, nasa amin ang entertainment. Sa amin yun na ibinigay sa inyo ay merchandise lang. So, bakit kayo umeere? So, another case na naman yan at another pahiya serye na naman po sa kanila yon. Kaya mainit talaga, mainit po ang labanan ngayon between tape and TVJ para po sa titulong Itbulaga. Kasi hindi rin naman po basta-bastang show or noontime show ang Itbulaga. Longest running noontime show po yan. Yan po ay parte na ng childhood ng mga tao, ay parte po ng buhay ng mga tao, and marami po ka-OG na natutulungan at natututunan sa programa pong ito. Malaki ang ambag din sa industriya ng showbiz, maraming napasikat, maraming nahulma, ka-OG, di ba? So, hindi po basta-basta ang Itbulaga. Basta tayo
No matter what happened, masaya po tayo at tuloy ang selebrasyon para sa 50 years ng Itbulaga. So, yan po ang usapan ngayon sa social media na ikinatutuwa naman po natin. And kung totoo nga pong lahat ng ito, kung ganito po ang mangyayari, magiging kaganapan, ka-OG, malamang po niyan ay hindi lang ata piyesta ang mangyayari. Ka-OG, ang selebrasyon natin pong gagawin. Worldwide celebration to, ka-OG. Samantala sabi dito, sa Class 41, ang tunay na labanan. Kanila na ang merch nila. Haha, totoo po yan. Minano kasi ngayon parang na babaliwala yung classification dahil nakafocus lang sa mismong title na Itbulaga. Sabi ko nga lagi ko pong sinasabi ito sa aking vlog na para saan pat nakabukod. Meron pang bukod-bukod po ang entertainment, merchandise, yung classification. Kung hindi naman po, kung wala rin naman palang kwenta. Kung okay lang din pala yung merch ay mag-entertainment. So, maganda rin yung ganitong usapin na iano po natin, ilalagay po ang tape sa lugar nila dapat for merchandise only. At kung papapansinin niyo si Attorney Maki, lagi ko rin itong sinasabi, ewan ko sa mga bago lang dito, uulitin ko po para aware and alam nyo rin po ka-OG. Lagi ko pong sinasabi sa aking vlog na si Attorney Maki, hindi rin tuwing may nagsasalita yan, hindi po niya mabanggit-banggit na for merchandise yung kanilang hinahabol na trademark. Lagi lang sinasabi nila na sila ang may-ari at may karapatan sa Itbulaga. Pero, kasi sila daw po yung naka-registered. Kagaya nitong nakaraan, di po ba't pinagmamalaki po ni Attorney Maggie na hindi pa sila totally kansilado. Sa website, nananatili na nandun pa daw, registered, renewed pa rin ang tape ink sa titulong Itbulaga. Renewed pa daw, kaya still valid kahit gamitin nila ang titulong Itbulaga ngayon. Pero, wala po siyang sinasabi na valid and registered pa yung Itbulaga nila for merchandise. So, doon nila pinopokus yung mga tao na nasa kanila pang Itbulaga, sila pa rin ang may karapatang gumamit nito, maaari pa nilang gamitin ganon. Doon lang po nila pinofocus yung utak ng mga tao. Hindi doon sa for merchandise lang kami. So, yun lamang yung dapat namin gawin. Ilag na ilag at parang allergy po talaga sa word na merchandise. Classification 21, 25 para po sa merchandise. Sabi naman dito sa komento ni Sir Christian Jan Cueva, di ako maalam sa batas pero ang pagkakaintindi ko dito ay binigay ng IPO ang Class 41 kay Boss Joey. Dahil dito, kanakan sila ang Class 16 and other class ng tape. Well, actually, ay kinansila nila hindi dahil sa Class 41 ni Joey De Leon. Kinansila po nila ang Class 16 ng tape dahil hindi nila kayang patunayan na sila ang nakabuo ng titulong Itbulaga. Napatunayan yon ni Joey De Leon. Kaya ayon, tinanggalan sila ng registration kahit kaka-renew lamang nito. Di ba nung nakaraan, sila po ay todo celebrate na na-renew po sila for another 10 years. Pero, wala pa po atang 3 buwan, nakansela na po agad yung 10 years registration nila. So, dahil nakansela na po ang tape, so naka-relief na ang TVJ, nagkaroon na ng chance na maaprubahan si Joey De Leon para sa kanyang Class 41. Kasi di ba ka-OG, una po nating nabalitaan na ang merchandise ng tape ay unang kinansila bago pa pumasok ang Class 41 ni Joey De Leon. So, hindi porke may Class 41 si Joey, ikakansela yung Class 16.
Ibig sabihin na maaaring ipanalo rin ng tape ang kanilang merchandise ka-OG. Pero merch lang yon, entertainment ang kay Boss Joey. Kaya pag umabot pa po yan ng Korte Suprema, mas lalo lamang po mawawala sa ere ang Tape Inc. Siyempre, base po yan sa interpretasyon and mga komento ng mga attorneys, vlogs, opinions ng mga netizen about po sa labanan or bangga na ito ng Tape at TVJ. Pero kapag hindi nanalo ang Tape Inc., ito naman po ang isang magandang balita na maaari rin si Joey De Leon na magpa-registered sa titulong Itbulaga for merchandise para sabay-sabay na. Pero kung ako naman po ang hihingan ng opinyon, para sa akin, hindi rin po mananalo ang Tape Inc. sa korte for Class 41 dahil malamang gagamiting ebidensya ng TVJ ang pagkakapanalo sa IPO na walang ibang maaari po na gumamit at kumita sa titulong Itbulaga kundi sina Joey De Leon lamang or ang TVJ. TVJ lang ang may karapatan magpa-registered ng titulong Itbulaga. Tulad ng lagi ko pong sinasabi, ang pagkapanalo po nila sa IPO ay maidadagdag lamang po na ebidensya ng TVJ kung sakasakali na umabot po sila ng Korte Suprema or yung main case na tinatawag po natin. So kayo ba, anong inyong opinion about dito? Pa-comment lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.